Naging paboritong lugar ko ang basurahan sa likod ng karinderya ni Aling Rosa. Hindi dahil mas masarap ang pagkain dito kumpara sa iba, kundi dahil itinatapon nila ang kanilang ngatirang tinapay tuwing alas 9:30 ng umaga na minsan ay maligam-gam pa at nakabalot sa plastik na nagpapanatili sa kalinisan nito. Ako ay 43 anyos, isang lisensyadong veterinaryo na may 16 na taong karanasan at ngayon iniikot ko ang aking buhay sa mga schedule ng basura. Nagsimula ang umagang iyon na Oktubre na may namumuong yelo sa aking sleeping bag at gutom na sapat na para mahilo ako. Ang jacket na nahanap ko 2 linggo na ang nakalipas sa likod ng isang basurahan ng donasyon ay hindi na sapat. Paparating na ang taglamig at alam ko kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga taong tulad ko. Ang ilan ay hindi abot sa tagsibol. Kakahila ko pa lang ang isang kalahating kain na lasagna na nasa lalagyan pa nito nang marinig ko ang mga yabak sa basang semento. Malinis na sapatos, base sa tunok, mamahaling sapatos na may tiyak na paglakat, hindi ang pagshuffle ng mga security guard o ang agresibong pagpadya ng isang taong malapit nang paalisin ako. Jose Reyes. Ang boses ay profesional, maingat. Jose Miguel Reyes. Dahan-dahan akong lumingon. Hawak pa rin ang lalagyan ng lasagna. Ang lalaking nakatayo roon ay parang lumabas sa isang commercial na law firm. Naka-navy suit na marahil ay mas mahal pa sa kinikita ko noon sa isang buwan. Pila na kurbata, katat na briefcase na kumikinang kahit sa maulap na liwanag ng umaga. Ang kanyang buho ay medyo may puti na, perpektong nakaayos sa kabila ngang hangin. Sinong nagtatanong? Naging mas magaspang ang boses ko kaysa sa inaasahan. 3 buwan sa lansangan ang nagbabago sa kung paano ka magsalita, kung paano ka tumayo, kung paano ka tumingin sa mata ng ibang tao. Ang pangalan ko ay Felipe Laurel. Ako ay isang estate attorney mula sa Maynila. Dumukot siya sa kanyang Amerikana at kinabahan ako hanggang sa makita kong isang litrato ang kanyang kinuha. Ikaw ba ito? Kinuna noong 2018. Ipinakita sa litrato ang aking sarili na nakasuot ng puting coat ng veterinaryo, nakatayo sa harap ng aking klinika, nakangiti na parang pag-aari ko ang mundo, nung may tahanan pa ako, isang propesyon, isang asawang akala ko'y mahal ako, isang anak na sumasagot pa sa aking matawag. Paano mo nakuha yan? Ang iyong lolo sa tuhod, si Ricardo Hidalgo, ay pumanaw noong nakaraang buwan sa Maynila. Nabanggit ka sa kanyang huling habilin, natawa ako. Lumabas itong masakit at mapait. Si Lolo Ricardo, ang lalaking nagpapadala sa akin ng 100 piso sa isang birthday card, bawat taon hanggang sa maging 18 ako, pagkatapos ay wala na. 25 taon ko na siyang hindi nababalitaan, hindi nagbago ang ekspresyon ni Laurel. Si Ginoong Hidalgo ay partikular sa pakikipag-ugnayan sa pamilya, ngunit sinusubaybayan niya ang lahat. Alam niya ang tungkol sa iyong veterinary practice sa Quezon City. Alam niya ang tungkol sa diborsyo mo kay Isabel. Alam niya ang tungkol sa iyong kasalukuyang kalagayan, ang aking kasalukuyang kalagayan. Tumingin ako sa aking sarili sa maruruming maong na suot ko sa loob ng 2 linggo sa sapatos na pinagdidikit ng duct tape na aking natagpuan. Ibig mong sabihin, alam niyang 3 buwan na akong palaboy? Oh, bahagyang lumambot ang boses ni Laurel. Alam niya ang lahat at iniwan niya sa iyo ang kanyang buong ari-arian. Nahulog ang lalagyan ng lasagna mula sa aking mga kamay, tumama sa lupa na may basang kalabo. Ang kanyang penthouse sa Bonifacio Global City, ang kanyang yate na nakaangkla sa Sioux Beach, ang kanyang investment portfolio, ang kanyang koleksyon ng sining, ang kanyang nga pambihirang libro. Ang kabuuang halaga ay humigit kumulang 2 bilyong piso. Nang hina ang aking mga binti, kumapit ako sa gilid ng basurahan para manatiling nakatayo. Ito ay isang scam. May ginagawa kayong panloloko. Dumukot si Laurel sa kanyang briefcase at naglabas ng isang dokumento. Ang law firm ng Laurel, Whitman & Associates ang humahawak sa ari-arian ng mga Hidalgo sa loob ng 30 taon. Heto ang aking card, ang aking numero sa bar.
at isang kopya ng death certificate. Maari mong i-verify ang lahat. Tinitigan ko ang nga papel, ang nga opisyal na selyo, ang nga numerong parang hindi totu, 2 bilyong piso. 6 na buwan na ang nakalipas, pinaktawanan ako ni Isabel sa labas ng korte. Walang sinuman ang magmamahal sa isang bangkaroteng tulad mo, sabi niya habang sumasakay sa BMW ngang kanyang bagong nobyo, si Marco, mamamatay kang mag-isa sa Kalye Jose. Nakakaawa ka, siguradong may pagkakamali, sabi ko. May mga matagumpay na kamag-anak si Lolo Ricardo. Ang pinsan kong si Damon ay nagtatrabaho sa Makati. Si Trevor ay isang surgeon sa isang kilalang ospital. Bakit niya iwanan ang lahat sa akin? May isang kondisyon, sabi ni Laurel at Hetona, ang bitak na sisira sa lahat. Ngunit hindi ko ito maaring talakayin dito. Nag-iwan ng tiyak na tagubilin si Ginong Hidalgo. Kailangan mong pumunta sa Maynila, sa kanyang penthouse, at manut ng isang video message na kanyang ni-record. Saka mo lang malalaman kung ano ang dapat mong gawin upang makuha ang mana. At kung hindi ko gagawin, kung mananatili ako rito, kung gayon, sa loop ngang 72 oras, ang buong ari-arian ay ililipat sa isang kahaliling benepisyaryo. Isang taong kilalang-kilala mo, sa katunayan. Huminto siya, pinag-aralan ang aking mukha, ang iyong dating asawa, si Isabel Reyes, gumuho ang mundo ko. Naririnig ko ang pagtibok ngang aking puso sa aking nga tainga, nararamdaman ang lamig mula sa aking sleeping bag na nanunuot pa rin sa aking nga buto, nalalasahan ang desperasyon ng huling 3 buwan. Ginong Reyes, sabi ni Laurel, tinitignan ang kanyang relo, isang Rolex na sumasalamin sa mahinang sikat ng araw. May nahihintay na sasakyan. Maaari tayong makarating sa Maynila bago magtanghali. Makakaroon kang pagkataong maligo, magbihis, at kumain ng maayos na pagkain. Anuman ang iyong desisyon tungkol sa mana, kahit papaano, ibigay mo sa iyong sarili iyon. Tumingin ako sa basurahan na naging aking almusalan. Sa eskinita kung saan natutunan kong matulo na may isang matang dilat, sa buhay na hindi ko na maramdamang buhay pa. Sa isang lugar sa Maynila, may isang penthouse na may pangalan ko at 2 bilyong piso na nahihintay. Ang kailangan ko lang gawin ay alamin kung ano ang gusto ng aking yumaong lolo bilang kapalit. Bigyan mo akong 5 minuto, sabi ko. Kailangan kong magpaalam sa isang tao. Habang naglalakad ako para hanapin si Mang Edgar, ang dating OFW na nagturo sa akin kung aling mga silungan ang ligtas at kung aling mga simbahan ang tunay na tumutulong, hindi ko maalis sa isip ko ang pakiramdam na matagal ng pinlanoito ni Lolo Ricardo. Ang lolo na halos hindi ko na matandaan na nagpadala sa akin ng 100 piso tuwing kaarawan ko ay tila pinapanood ang buong buhay ko, naghihintay na bumaksak ako ng sapat upang maunawaan ang anumang aral na kanyang inihanda. Ang lalaking nakasuot na libo-libo ang halaga ay nakatayo pa rin sa tabing basurahan nang bumalik ako. Mukhang hindi nababagay sa eskinita na iyon tulad ng pag-asa sa isang silungan ng mga walang tahanan. Ngunit totu siya, totu ang mapapal. At sa isang lugar sa Maynila, iniwan akong aking yumaong lolong alinman sa isang kapalaran o isang huling malupit na biro. Alinman sa dalawa. Tiyak na mas mabuti ito kaysa sa paghahalungkat sa mga basurahan habang sinasabi ng aking dating asawa sa lahat na patay na ako. 18 buwan na ang nakalipas, nasa akin na ang lahat ng maring gustong isang simpleng veterinaryo. Ang aking klinika sa isang kanto sa Quezon City ay hindi gaanong kahanga-hanga mula sa labas isang ginawang 2 palapag na bahay na may pinturang karatula na nagsasabing Reyes Veterinary Care. Ngunit sa loop, ito ang aking kaharian. Alam ko ang bawat sulok nga silid eksaminasyon na iyon. Personal kong inilagay ang mga ilaw sa operasyon. At pininturahan ang nga pader ngang malambot na asul dahil ayon sa mga pag-aral, nakakatulong itong pakalmahin ang nga balisang hayop. Nagsimula ang umaga ng pagguho ng aking buhay tulad ng anumang iba. Sinusuri ko ang matandang pusa ni Aling Susan nang tumawag si Isabel. Kailangan nating mag-usap mamayang gabi, sabi niya. Ang kanyang boses ay may talas na mas madalas ko nang naririnig.
at huwag mong sabihing mag-overtime ka na naman. 15 taon na kaming kasal ni Isabel. Nakakilala kami nang dalhin niya ang may sakit na asong kanyang kasama sa bahay nung bago pa lang ako sa pagiging veterinaryo at siya ay nagtatrabaho sa isang bangko. Tinawanan niya ang aking mga kabadong biro. Sinabing hinahangaan niya ang isang lalaking nakmamalasakit sa mga walang kalaban-labang nilalang. Sa paglipas ng panahon, ang pahanga na iyon ay naging hinanakit. Bakit hindi ka maging mas ambisyoso? Nagsimula siyang magtanong nga 5 taon sa aming pagsasama. Tingnan mo ang asawa ni Grace, si Anton. Naging partner na siya sa kanyang kumpanya. Magbabakasyon sila sa Palawan sa susunod na buwan. Si Grace ang matalik na kaibigan ni Isabel mula sa kolehiyo at ang paghahambing ng aming buhay sa kanila ay naging paboritong libangan ni Isabel. Binilhan ni Anton si Grace ng bagong SUV para sa kanyang karawan. Magang namuhunan si Anton sa cryptocurrency. Dadalhin ni Anton si Grace sa Paris para sa kanilang anibersaryo. Sinubukan kong ipaliwanag na masaya ako sa aking propesyon na mayroon kaming magandang buhay. Pag-aari namin ang aming bahay, walang utang maliban sa mortgage, at ginagawa ko ang trabahong mahalaga sa akin. Buhay ang asoning. Chen dahil sa operasyong ginawa ko noong nakaraang linggo, sasabihin ko sa kanya. Hindi ba't may halaga iyon? Hindi iyan makakabili ngang bahay bakasyunan, sagot niya. Noong gabing humingi siya ng annulment, natakpuan ko siya sa aming silitulugan na nagimpake nga maleta. Nakikipakita ako kay Marcosi, inanunsyo niya na parang sinasabi lang na nagpalit siya ng grocery store, executive siya sa isang malaking kumpanya, may ambisyon talaga siya, Marcosi. Nakilala ko siya minsan sa isang fundraiser sa bayan. Lahat ngipin at matatag na pakikipagkamay ang uri ngang lalaki na isinusuot pa rin ang kanyang college ring 20 taon pagkatapos ang graduation at tinitiyak na alam mong mas mahal ang kanyang relo kaysa sa iyong sasakyan. Naging brutal ang annulment sa paraang hindi ko inaasahan. Ikinatwiran ng abogado ni Isabel na isinakripisyo niya ang kanyang career para suportahan ang aking simpleng ambisyon. Hindi mahalaga na nakwit siya sa 3 magkakaibang trabaho sa loob ngang 10 taon dahil hindi niya gusto ang kanyang manga manager. Iginawat ng hukom sa kanya ang bahay, kalahating ang halaga ngang klinika, at buwan ng sustento na dudurok sa kung ano man ang natitira sa aking negosyo. Sinubukan akong tulungan ngang aking ina, si Nanay Elena. Sa edad na 71, nabubuhay siya sa kanyang SSS pension at sa maliit na pension ng aking ama mula sa kanyang 30 taon sa kumpanya ng telepono. 5 taon nang namatay si Itay dahil sa atake sa puso habang nag-aararon damuhan, pumanaw bago pa man dumating ang ambulansya. Inalo sa akin ni nanay ang kanyang nga iPhone, lahat ng 8,000 piso nito. Hindi ko matatanggap ang pera mo. Nay, sabi ko sa kanya, habang nakaupo sa kanyang kusina na amoy pa rin ng apple pie na niluluto niya tuwing linggo. Gugustuhin ng tatay mo na tulungan kita, pagpupumilit niya, bahagyang nanginginig ang kanyang nga kamay habang isinusulat ang tseke. Tinanggap ko ito, nang ang akong babayaran ko siya, kahit alam kong malamang na hindi ko na ito magagawa. Ang aking nakababatang kapatid, si Dennis, ay mas umasenso, na mamahalang isang kadenang mga hardware store sa probinsya. Nang tumawag ako upang magtanong kung maari siyang magpahiram para lang mapanatiling tumatakbo ang klinika hanggang sa malaman ko kung ano ang gagawin, nanahimik siya. Kuya, may sarili akong pamilyang iniisip. Baka senyales na ito para subukan mo ang iba. Palaging sinasabi ni Ate Isabel na mas magaling ka sana. Pati si Dennis ay pumanik sa kanya. Hindi kinayang klinika ang pakalugi. Kinailangan kong tanggalin si Jennifer, ang aking veterinary assistant na kasama ko sa loob ng 8 taon. Pagkatapos, si Marcus, ang aking receptionist. Sa huli, ako na ang gumagawa ng lahat. Nagtatrabahong 16 na oras sa isang araw. Natutulog sa likod ng opisina para makatipid sa gasolina. Ang huling hayop na ginamot ko ay isang asong kalye na natakpuan sa likod ng grocery store na banggangang sasakyan, bali ang paa sa 2 lugar. Inayos ko siya kahit alam kong hindi ako makakatanggap ng kahit 1 sentimo para dito, alam kong ito na ang huli kong operasyon. Kinabukasan, nirmatanggang bangko ang klinika, ang aking anak na si Angela
ay 16 na taong gulang noon, isang junior sa high school, lubusan siyang nilason ni Isabel laban sa akin. Sabi ni Mama, mas pinili mo pa raw yang mga walang kwentang hayop mo kaysa sa pamilya natin, text niya sa akin. Sabi niya, pwede ka sanang maging totoong doktor pero hindi ka sapat na matalino. Mas masakit ang text na iyon kaysa sa pagkawala ng lahat. Sa loob ng 3 linggo mula sa foreclosure, nakatira ako sa aking truck. Nang mareposes iyon, mayroon akong isang backpack, isang sleeping bag, at walang mapupuntahan. Sa unang gabi sa lansangan, naglakad ako hanggang madaling araw, sobrang takot para matulog, sobrang mayabang para umiyak. Pagsapit ng 3 buwan, natutunan ko ang brutal na matematika ng kawalan ng tahanan. Aling magabasurahan ang may pinakamagandang pagkain, aling magakanto ang hindi pinapansin ng pulis, aling magasilungan ang hindi nagnanakaw ng iyong sapatos habang natutulog ka. Huli kong nakita si Isabel sa labas ng isang mall, kung saan minsan ay nakakahanap ako ng arawang trabaho. Lumalabas siya kasama si Marco, parehong may dalang shopping bags, nagtatawanan tungkol sa isang bagay. Nakita niya ako bago pa ako makatalikod. Ang pandidiri sa kanyang mukha ay lubos. Diyos ko, Jose, amoy kanal ka. Sabi niya ng malakas para marinig ng ibang mga mamimili. Ito na ang kinahinatnan mo. Mabuti na lang at hindi ito nakikita ni Angela. Inakbayan siya ni Marco, hila siya patungo sa kanyang BMW. Ngunit hindi pa siya tapos. Nakakaawa ka, sigaw niya pabalik. Walang babaeng gugustuhin ka ngayon. Mamamatay kang mag-isa, marahil sa isang eskinita, at walang sinuman ang makakapansin sa loob ng ilang linggo. 6 na linggo na ang nakalipas. Tuwing umaga mula noon, pagising sa karton o semento, naririnig ko ang masalitang iyon. Marahil ay tama siya. Ang mga lalaking tulad ko ay hindi nakakabangon mula sa ganitong pagbagsak. Nawawala na lang kami, nagiging istatistika, mga pangalan sa mga formularyong walang nagbabasa. Nakatayo sa eskinita na iyon kasama si Felipe Laurel. Hawak ang mga papel na nagsasabing nagmana ako ng milyon-milyon. Hindi ko mapagkasundo ang lalaking dati ako at ang kung ano ako ngayon. Sa pagitan ng veterinaryo na may malambot na mga kamay at banayat na boses. At ng dayuhang ito na may malalim na mga mata na alam. Kung aling nga restauran ang naktatapon ng pagkain na sulit pa ring kainin, nawala ko ng tuluyan ang aking sarili. Ngunit tila pinapanot ni Lolo Ricardo ang lahat. Naghihintay na bumaksa ako, nakahanda ng isang bagay na hindi ko pa maintindihan. Nagsimula ang umaga ng Oktubre na nagbago sa lahat sa pagising ko sa likod ng isang loading dock. Ang lamig ay nagpapakirot sa aking mga kasukasuan na parang sa isang matanda. Hindi ko na nga sigurado kung anong araw na. Martes, Marahiw, Miyerkules. Naghahalo ang mga araw kapag ang tanging appointment mo ay sa mga basurahan at sa kanilang iskediul ngang pagtatapon. Itinatapon ng karinderya ni Aling Rosa ang kanilang mga tirang tinapay tuwing alas 9:30 ng umaga. Ang may-ari, si Aling Rosa, ay isang disenteng babae na laging dobleng nagbabalot ng lahat at minsan ay iniwan ang magagandang bagay sa ibabaw mismo. Sa tingin ko alam niyang ang mataong tulad ko ay umaasa sa kanyang basura. Minsan, nahuli ko siyang nanonot mula sa likurang pinto habang maingat kong pinaghihiwalay ang magabag. At sa halip na paalisin ako, tumango lang siya at bumalik sa loob. Kakahahanap ko palang ng isang lalagyan ng lasag na halos hindi nagalaw, marahil mula sa isang taong umorder ng sobra nang marinig ko ang ngayabak na iyon. Malinis, si Nadia. Mamahaling sapatos sa basang semento, pagkatapos ngang 3 buwan sa lansangan, natutunan mong kilalanin ang panganib sa pamamagitan lamang ng tunog. Ginong Jose Miguel Reyes. Ang lalaking nakatayo ron ay mukhang pera mismo. Navisite na walang husot. Pilak na kurbata na sumasalamin sa liwanag. Sapatos na marahil ay mas mahal pa sa kinikita ko noon sa 1 linggo. Siya ay marahil 60 taong gulang. May pila na buho. Dala ang sarili ng may kumpiyansa ng isang taong hindi kailanman naisip kung saan manggagaling ang kanyang susunod na pagkain. Sinong nagtatanong? Naging depensibo ang boses ko, handang tumakbo kung kinakailangan.
Ang pangalan ko ay Felipe Laurel, estate attorney mula sa firm ng Laurel, Whitman, at Associates sa Maynila. Dahan-dahan siyang dumukot sa kanyang Amerikana na parang alam niyang ang biglaang pakilos ay maaring makagulat sa akin. 2 linggo na kitang hinahanap. Inilabas niya ang isang litrato at halos tumigil ang aking puso. Ako iyon mula sa aking lumang buhay. Nakatayo sa harap ngang aking klinika na nakasuot ng puting coat. Nakangiti na parang alam ko na ang lahat. Gupit ang aking buhok. Malinis ang aking mukha. May pag-asa pa sa aking mga mata. Ikaw ba ito? Circa 2018. Paano mo nakuha yan? Ang litrato ay mula sa website ng aking klinika, na dapat ay nabura na ilang buwan na ang nakalipas nang tumigil ako sa pagbabayad para sa hosting. Ang iyong lolo sa tuhod, si Ricardo Hidalgo, ay pumanaw nung nakaraang buwan sa Maynila. Bago siya pumanaw, umupa siyang pribadong investigador upang mapanatili ang kasalukuyang impormasyon sa lahat ng miyembro ng pamilya. Ang tono ni Laurel ay parang ordinaryo lang na parang ang pag-stalk sa mga kamaana ay perpektong normal. Partikular kang mahirap hanapin matapos mong mawalan ng permanenteng tirahan. Lolo Ricardo, mayroon akong marahil 5 alaala sa lalaki, lahat nung bata pa ako. Matangkad, laging nakasuot ngang madilim na suit, dumarating sa mga paktitipon ngang pamilya, ngunit hindi gaanong nakikilahok. Nakpadala siya ng mga birthday card na may 100 piso hanggang sa maging 18 ako. Pagkatapos ay wala na. Paminsan-minsan siyang nababanggit ni nanay, ang nakababatang kapatid ng kanyang ina, na yumaman sa Maynila at kinalimutan ang kanyang nga ugat sa probinsya. 25 taon ko nang hindi nakausap si Lolo Ricardo, sabi ko. Bakit niya ako hahanapin dahil pinangalanan kaniyang nag-iisang tagapagmanang kanyang buong ari-arian. Nahulog ang lalagyan ng lasag niya mula sa aking manhit na mga daliri, tumalsik sa aspalto. Impossible yan, tinitiyak ko sa iyo na ito ay lubos na possible at ganap na legal. Binuksan ni Laurel ang kanyang briefcase ng may sanay na kahusayan. Kasama sa ari-arian ni Ginong Hidalgo ang isang penthouse sa Maynila na nakakahalaga ng 600 milyong piso, isang yate na nakaangkla sa Subic na nakakahalaga ng 150 milyong piso, isang malawak na koleksyon ng sining, isang aklatan ng magapambihirang unang edisyon, at isang investment portfolio na kasalukuyang nakakahalaga ng humigit kumulang 1 bilyong piso. Ang kabuwang halaga ng ari-arian ay 2 bilyong piso pagkatapos ngang buwis at mga bayarin. Kumapit ako sa gilid ng basurahan dahil umiikot ang mundo. 2 bilyong piso. Kahapon, nakipag-away ako sa isa pang taong lansangan para sa isang kalahating kain na sandwich. Ngayon, sinasabi sa akin ng dayuhang nakasuot na ito na mayaman na ako. Ito ay isang scam, sabi ko. Bagaman habang lumalabas ang mga salita sa aking bibig, alam kong walang manloloko ang mag-abala sa isang tulad ko. Ano ang posibleng manakaw nila? Ang aking sleeping bag, ang 700 pisong nakatago sa aking sapatos. Naglabas si Laurel ng mga dokumento, ma-opisyal na papel na may mga nakataas na selyo at watermark. Ang death certificate, sabi niya, ipinapakita sa akin ang bawat papel. Ang huling habilin na isinampa sa korte ang aking kredensyal mula sa Integrated Bar of the Philippines. 3 dekada nang hinahawakan ng aking firm ang ari-arian ng mga Hidalgo. Ngunit bakit ako? Nag-crack ang boses ko. May mga matagumpay na kamag-anak si Lolo Ricardo. Ang pinsan kong si Damon ay nagtatrabaho sa isang investment bank. Si Trevor, anak ni Tita Francine, ay isang surgeon. Kilala nila siya, binibisita siya. Bakit niya iiwanan ang lahat sa bigongang pamilya? Bahagyang nakbago ang ekspresyon ni Laurel, may bahid ng simpatya na dumaan sa kanyang mukha. May isang kondisyon na nakakabit sa mana. Nag-iwan ng tiyak na mga tagubilin si Ginong Hidalgo na hindi maaring talakayin dito. Kailangan mong pumunta sa Maynila, sa kanyang penthouse, at manut ng isang video message na kanyang ni-record bago siya pumanaw. Saka mo lang malalaman kung ano ang kinakailangan para makuha ang ari-arian. Siyempre, may bitag. Laging may bitag. Anong uring ang kondisyon? Legal akong pinagbabawalan na talakayin ito sa labas ngang tirahan.
Sumulyap siya sa kanyang relo, isang Rolex na kumikinang sa mahinang sikat ng araw. Gayunpaman, maari kong sabihin sa iyo na mayroon kang 72 oras para marinig ang mga tuntunin. Kung tatanggi ka o hindi ka darating, ang buong ari-arian ay ililipat sa isang kahaliling benepisyaryo. Sino? Ang iyong dating asawa, si Isabel Reyes. Talagang natigilan ako. Si Isabel na kinuha ang lahat sa aming paghihiwalay, na pinaktawanan ang aking pagkasira, na nagsabi sa akin na mamamatay akong walang pag-ibig at walang nagluluksa sa kalye. Ang isiping makukuha niya ang milyon-milyon ni Lolo Richardo ay nagdulot sa akin ng pisikal na pagkakasakit. Si Ginong Hidalgo ay napakamasusi sa kanyang pananaliksik, patuloy ni Laurel. Alam niya ang tungkol sa inyong annulment, tungkol sa kasalukuyang relasyon ni Ginang Reyes kay Marcosay, tungkol sa kanyang mga kamakailang problemang pinansyal mula nang iwanan siya ni Ginoong C. 3 buwan na ang nakalipas para sa kanyang sekretarya. Iniwan ni Marco si Isabel, isang bahagi sa akin, ang maliit na bahagi na hindi pa pinapatay ngang pamumuhay sa lansangan, ay nakaramdam ngang kislap ngang kasiyahan, naghihintay ang pribadong eroplano sa regional airport, sabi ni Laurel. Mari tayong makarating sa Maynila bago magtanghali. Mayroong shower facility sa airport lounge. Naghihintay ang mangga sariwang damit. Anuman ang iyong desisyon tungkol sa mana, Ginong Reyes, kahit papaano ay bigyan mo ang iyong sarili ng komportableng pagkain sa isang gabi sa isang maayos na kama. Tumingin ako sa paligid ng aking mundo. Ang basurahan na aking pinakukunan ng pagkain, ang karton na aking tutulugan mamayang gabi kung mananatili ako. Ang kariton ni Mang Edgar sa di kalayuan, ang watawat ng Pilipinas na ikinabit niya rito ay iwinawagaywe ng hangin. Ito na ang aking buhay ngayon, ngunit hindi kailangang manatili itong ganito. Ano kaya ang posibleng kondisyon? Tanong ko, mas para sa aking sarili kaysa kay Laurel. Ito lang ang masasabi ko. Naniniwala si Ginong Hidalgo sa pagsubok sa karakter sa pamamagitan ng paghihirap. Isinulat niya sa kanyang huling liham na pinili kaniya sa mga dahilang magiging malinaw. Pagsubok sa karakter sa pamamagitan ng paghihirap. Muntik na akong matawa. Kung iyon ang pagsubok, 3 buwan ko na itong kinukuha, at unti-unti akong bumabagsak araw-araw. Bigyan mo ako ng 1 oras, sabi ko sa wakas. Kailangan kong magpaalam sa isang tao, at kailangan kong mag-isip, siyempre. Inabutan ako ni Laurel ng isang business card, makapal na papel na kakaiba sa aking mga kamay na may kalyo. Maghihintay ang sasakyan sa kanto ng 5 at Main. Isang itim na sasakyan, plaka BW101. Habang papalayo siya, ang mga mamahaling sapatos na iyon ay tumutunog sa semento. Nakatayo ako ron hawak ang isang business card na mas mahalaga pa sa lahat ng iba kong pag-ari. Sa isang lugar sa Maynila, isang yumaong lolo na halos hindi ko na matandaan ang nag-set up ng isang uri ng pagsubok. Isang kondisyon na mabibigay sa akin ng 2 bilyong piso o ibibigay lahat sa babaeng sumira sa akin. Natakpuan ko si Mang Edgar 2 kanto ang layo, pinaghihiwalay ang ngalata ng aluminyo na kanyang nakolekta. Kuya, sabi ko, may nangyari. Alinman sa dalawa, malapit na akong suwertehin o papasok ako sa pinakamalupit na biro na nagawa kaninuman. Natakpuan ko si Mang Edgar sa likod ng lumang gasolinahan. Pinaghihiwalay ang mga lata ng aluminyo sa kanyang kariton na may disiplinang militar. Bawat lata ay yupi sa eksaktong parehong paraan, nakaayos-ayon sa tata. Ang mga lumang gawi mula sa kanyang mga araw bilang sundalo ay mahirap mamatay, kahit napakatapos 40 taon sa lansangan. Mang Edgar, tawag ko at tumingala siya, ang kanyang kulubot na mukha ay nagpakitang isang bungi-bungi ng ngiti. Joey, nakahanap ka na bang almusal? Maganda ang bigay ni Aling Rosa tuwing Martes. Ganyan niya ako tawagin, Joey. Kahit na ilang beses ko na siyang itinuwid. Hindi mahalaga kay Mang Edgar. Kailangan ng lahat ng palayaw sa kanyang mundo. Makinig ka, may nangyari. Inilabas ko ang business card ni Laurel. Ang papel ay sobrang puti na parang kumikinang sa maulap na umaga. May isang abogado na nakahanap sa akin. Sabi niya, namatay ang lolo ko at iniwan akong pera. Malaking pera. Tinitigan ni Mang Edgar ang card.
pagkatapos ay sa akin? Uminom ka na naman bang gamot sa bibig na iyon? Makakaroon ka nga pangitain dahil diyan. Seryoso ako. Gusto niyang pumunta ako sa Maynila ngayon. Kung totoo ito, kung kahit isang bahagi nito ay totoo, baka hindi na ako bumalik. Ibinalik ni Mang Edgar ang kanyang malata at tinitigan akong mabuti. Sa loob ng 3 buwan, itinuro niya sa akin ang lahat tungkol sa pag-survive sa lansangan. Aling nga silungan ang may surot, alin ang may disenteng seguridad, paano manatiling mainit gamit ang mangga diaryo at karton, saan ka iwanan ng mangga pulis kung mananahimik ka. Ilang beses niyang iniligtas ang aking buhay, hinihila ako pabalik kapag gusto ko ng sumuko. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo sa unang linggo mo rito? Tanong niya. Huwag magtiwala sa sinumang nag-alok ng libreng kahit ano. Yung isa pa, inalala ko ang maunang nakakatakot na araw na iyon. Bawat pintong nagsasara, may isa pang naghihintay na magbukas. Kailangan mo lang mabuhay ng sapat para mahanap ito. Tama? Dumukot siya sa kanyang kariton at kumuha ang isang bagay na nakabalot sa plastik. Inabot sa akin. Isang relo. Luma ngunit malinis. Ang uri na may aktwal na mga kamay sa halip na mga digital na numero. Natakbuhan ko ito noong nakaraang linggo. Itinatabi ko sana para ipakpalit, ngunit mas kakailanganin mo ito kaysa sa akin. Mahalaga sa mayayaman ang oras. Ang kilos na iyon ay may bumasak sa loob ko. Ang taong ito na walang anuman ay ibinibigay sa akin ang isa sa kanyang ilang mahahalagang ari-arian. Mang Edgar, hindi ko ito matatanggap. Maari mo at tatanggapin mo. Naging mahigpit ang kanyang boses. Lumabas ang pagiging sarhento niya noon. At kung totoo ang bagay na ito, kung makuha mo ang prang ito, huwag mo kaming kalimutan dito. Huwag kang maging isa sa mga taong tumatawid sa kalsada para iwasang tingnan kung ano sila dati. Kung mangyari ito, babalikan kita, pangako. Huwag kang mangakong hindi mo kayang tuparin, Joey. Tandaan mo lang, tao kami. Iyon lang ang gusto naming lahat ang makita bilang tao. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Ang taong ito na naging aking hindi inaasahang kapatid sa pinakamadilim na panahon ng aking buhay, pagkatapos ay naglakad patungo sa ika-5 at Main. Naroon ang itim na sasakyan, umaandar ang makina, naghihintay si Laurel sa likurang upuan. Ang biyahe papuntang airport ay surreal. Ang maupuang katat ay parang imposible ang lambot pagkatapos ngang ilang buwan sa semento at karton. May heated seats ang sasakyan, isang bagay na nakalimutan ko nang umiral. Inabutan ako ni Laurel ng isang folder na may mga dokumento tungkol sa ari-arian ni Lolo Ricardo, mga pahinang legal na lengguwahe na hindi ko matutukan. Sa pribadong terminal ng regional airport, dinala ako ni Laurel sa isang lounge na hindi ko alam na mayroon pala. Nandun ang nga shower facility, sabi niya. Kinuha ko na ang pagkataong makpadala ng nga damit. Tinantiya namin ang iyong sukat mula sa mga lumang tala ng lisensya sa pagmamaneo. Ang shower ay transcendente. Mainit na tubig na hindi naubos pagkatapos ng 3 minuto. Sabon na amoy cheddar sa halip na pang-industriya na disinfectant. Nakatayo ako sa ilalim ngang agos na iyon sa loob ngang 20 minuto. Pinapanot ang 3 buwan ng buhay sa lansangan na umagos sa drain. Mukhang banyaga ang aking nga kamay ng malinis na. Ang aking nga kuko ay mukhang tao ulit sa halip na itim sa dumi. Tamang-tama ang nga damit. Madilim na maong, isang button-down na shirt, isang navy blazer, walang magarbong, ngunit malinis at bago. Tumingin ako sa salamin, halos makita ko ang lalaking dati ako kung hindi mo papansinin ang nga humpa na pisngi at kung paano naging patak ang aking nga mata. Sa pribadong jet, inalok ako ni Laurel ng kape at mga sandwich. Tunay na kape, hindi ang mga instant packet na ninanakaw ko sa mga gasolinahan. Ang sandwich ay may pabo, Swiss cheese, litsugas na talagang malutong. Dahan-dahan akong kumain. Ang aking lumiliit na tiyan ay nagrereklamo sa yaman ng pagkain. Sabihin mo sa akin ang tungkol kay Lolo Ricardo, sabi ko, habang umaakyat kami sa itaas ng nga ulap. Ang totoong siya, hindi kung anumang kwento ang gusto niyang paniwalaan ng matao. Pinag-isipan ni Laurel ang kanyang makasalita. Si Ricardo Hidalgo ay napakatalino, kakaiba at lubos na nag-isa sa kanyang pagpili.
Itinayo niya ang kanyang yaman sa pakikipagkalakalan ng mga pambihirang libro at pagpapatunay ng sining, ngunit ang kanyang tunay na talento ay ang pagbabasa ng mga tao. Kaya niyang tingnan ang isang painting o manuskrito at agad na matukoy ang isang pekeng. Ngunit higit pa riyan, kaya niyang tingnan ang nagbebenta at malaman ang kanilang buong kwento. Gayunpaman, pinili niyang iwanan ang lahat sa isang pamangkin na hindi niya nakita sa loob ng ilang dekada. Nag-ingat siya ng mga file sa bawat miyembro ng pamilya, sabi ni Laurel. Ang iyong pinsan na si Damon, ang investment banker, sinusubaybayan niya ang bawat transaksyon, bawat SEC filing. Ang surgical career ng iyong pinsan na si Trevor, bawat review ng pasyente, bawat malpractice suit. At ikaw, may ma-investigador siyang nagpapadala ng buwan ng ulat. Ang iyong veterinary practice, ang iyong kasal, ang iyong pagbaksak. Pinanut niya akong maging palaboy at walang ginawa. Namatay siya sa pancreatic cancer nang mawala sa iyo ang lahat, ilang linggo na lang ang natitira sa kanya. Ngunit nanut siya. Sabi niya, ang pagdurusa ay nagpapakitang karakter sa paraang hindi kailanman magagawang tagumpay. Sa bintanang jet, nakikita ko ang papalapit na Maynila. Ang sikat na skyline na iyon ay umaabot na parang mga daliring umaabot sa langit. Sa isang lugar doon ay may isang penthouse na may pangalan ko. 2 bilyong piso na naghihintay at isang kondisyon na hindi ko maisip, Ginong Laurel. Anong uring tao ang naglalagay ng kondisyon sa pagliligtas sa kanyang sariling pamilya? Ang uri na naniniwala na ang kaligtasan ay hindi dapat libre, sagot niya. Madalas sabihin ni Ginong Hidalgo na mas maraming buhay ang sinisira ng hindi pinahirapang pera kaysa sa kahirapan. Habang papalapit kami sa paliparan, naisip ko si Isabel na malalaman ang tungkol sa mana na ito. Iniwan niya si Marco matapos itong magtaksil. Ayon kay Laurel, haharapin niya ang foreclosure sa bahay na ninakaw niya sa akin sa aming paghihiwalay. Ang isiping makukuha niya ang perang ito kung mabigo ako sa anumang pagsubok na idinisenyo ni Lolo Ricardo ay nagpapasama ng aking tiyan. Ngunit higit pa riyan naisip ko ang salita ni Mang Edgar. Huwag mo kaming kalimutan dito. Huwag kang maging isa sa mga taong tumatawid sa kalsada. Anuman ang kondisyon ni Lolo Ricardo, may pakiramdam akong ito ang magdedetermina hindi lamang kung makukuha ko ang kanyang pera, kundi kung anong uri ng tao ang magiging ako kasama nito. Lumapag ng mayos ang jet, at tumayo si Laurel, inaayos ang kanyang kurbata, 40 minuto ang layong penthouse. Naka-set up na ang video message ni Ginong Hidalgo sa kanyang pag-aral. Handa ka na bang malaman kung ano ang gusto niya mula sa iyo? Hindi ako handa. Pagkatapos ng ilang buwan na walang pagpipilian maliban sa kung aling basurahan ang hahanapin o kung aling kanto ang tutulugan, ang biglang pagkakaroon ng desisyon na nakakahalaga ng 2 bilyong piso ay parang impossible. Ngunit tumayo pa rin ako. Inayos ang blazer na amoy paring bagong bili at sinundan si Laurel sa anumang laro na pinlano ng aking yumaong lolo. Isang bagay pa. Sabi ni Laurel habang naglalakad kami patungo sa naghihintay na sasakyan. Anuman ang iyong iisipin tungkol kay Ginong Hidalgo pagkatapos panorin ang kanyang mensahe, alamin mo na ginugol niya ang kanyang mga huling linggo sa pagperpektong planong ito. Namatay siyang naniniwala na tama ang kanyang pinili. Ang bigat ng pananampalatayang iyon mula sa isang taong halos hindi ko na matandaan ay mas mabigat pa sa lahat ng milyon-milyong nahihintay sa Maynila. Sinasakop ng penthouse ang buong itaas na palapag ng isang gusali na nakatanaw sa Bonifacio High Street. Dinala ako ni Laurel sa isang pribadong elevator na nangangailangan ng espesyal na susi. At nang bumukas ang pinto, pumasok ako sa isang mundong sa mga pelikula ko lang nakita. Ang nga bintanang mula sa sahig hanggang kisame ay nag-frame sa Maynila na parang isang buhay na painting. Ang mga kasangkapan ay lahat gawa sa katat at madilim na kahoy. Ang uri na bumubulong sa halip na sumisigaw ng halaga nito. Ang mga orihinal na painting ay nakahanay sa mga pader,
Dito ang pag-aral ni Ginong Hidalgo. Sabi ni Laurel, dinadala ako sa mga silid na parang museo kaysa sa isang tahanan. Ang aklatan palang ay nakpatigil, sa akin at nakpatite. Libu-libong libro mula sa sahig hanggang kisame, ang ilan ay nasa likod ng mga salaming kahana may maliliit na tansong plaque na nagsasaad ng mga unang edisyon na nakmula pa noong nga siglo na ang nakalipas. Ang pag-aral ay mas personal, pinangungunahan ng isang malaking mahogany desk at isang screen na nakakabit sa pader na mukhang hindi nababagay sa lahat ng mga antigong gamit. Itinuro ni Laurel ang isang upuang kartat na nakaposisyon sa harap ng screen. Isang beses lang magpe-play ang video message. Napaka-espesipiko ni Ginong Hidalgo tungkol diyan, nasa kabilang silid lang ako kapag tapos ka na. Pinindot niya ang isang remote at kumislap ang screen. Lumitaw si Lolo Ricardo at napigil ang aking hininga. Mukha siyang eksakto tulad ng naalala ko, ngunit sinira ng panahon at sakit. Payat ang kanyang mukha. Maluwag ang kanyang mamahaling suit sa isang katawan na malinaw na dating malakas, ngunit ang kanyang nga mata ay matalas, matalino, buhay na may layunin. Kamusta, Jose? Mas malakas ang kanyang boses kaysa sa kanyang hitsura. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay natakpuan ka ni Felipe na naninirahan sa lansangan marahil sa likod ng isang restauran na bubuhay sa mga itinapong pagkain. Alam ko ito dahil ilang taon na kitang pinapanood tulad ng pagbabantay ko sa lahat ng aking mga kamag-anak. Ngunit ikaw, Jose, ikaw ang hinihintay ko. Sumandal siya. At natakpuan ko ang aking sarili na ginagawa rin iyon, nahihila sa kabila ng aking sarili. Ang kondisyon para sa iyong mana ay ito, sa loob ng 5 taon, dapat kang tumulong sa hindi bababa sa 100 tao na makatakas sa kawalan ng tahanan, tunay na dokumentadong tulong. Hindi lang pakbibigayng pera, kundi pakbibigayng kung ano ang talagang kailangan nila. Trabaho, pabahay, paggamot sa medisina, pagpapayo sa adiksyon, pangangalaga sa psychiatriko anuman ang kailangan. Si Felipe ang mamamahala sa isang trust para i-verify ang bawat kaso. Magkakaroon kang akses sa buong yaman para magawa ito. Ngunit kung mabigo ka o tumanggi, lahat ay mapupunta sa iyong dating asawa, si Isabel. Naramdaman kong humikpit ang aking dibdib. 100 tao. Naisip ko si Mang Edgar, ang matandang babae na umiyak dahil sa kalahating sandwich noong nakaraang linggo, ang lahat ng mga hindi nakikitang kaluluwa na kasama kong namuhay. Nagtataka ka kung bakit. Patuloy ni Ricardo, bakit ganitong kondisyon? Bakit ikaw? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na walang sinuman sa ating pamilya ang nakakaalam. Noong 1967, bumalik ako mula sa isang malaking pakalugi sa negosyo. Wasak. Hindi pisikal, bagaman may mga sugat ako, kundi mental, espiritual na wasak. Hindi ko sinabi kaninuman na nakauwi na ako. Nanirahan ako sa mga lansangan ng Maynila sa loob ng 2 taon, masyadong mayabang para humingi ng tulong, masyadong nasira para malaman kung paano bumalik sa normal na buhay. Huminto siya, ang kanyang nga mata ay malayo sa alaala. Isang lalaki na nagngangalang Andres ang nakahanap sa akin sa likod ng kanyang tindahan ng libro isang umaga, nagdedeliryo sa lagnat, nag-aagaw buhay. Hindi lang siya nagbigay sa akin ng pagkain o pera. Binigyan niya akong trabaho, isang layunin, isang silid sa itaas ng kanyang tindahan. Iniligtas niya ang aking buhay, ngunit higit pa riyan, iniligtas niya ang aking kaluluwa. Wala siyang hininging kapalit. Hindi niya sinabi sa akin ang kanyang apelido sa loob ng ilang buwan. Bahagyang nagbago ang anggulo ng kamera na parang lumapit si Ricardo. Itinayo ko ang aking yaman mula sa pangalawang pagkakataong iyon. Naging matagumpay ako, mayaman, nire-respeto. Ngunit naging paranoid din ako, nakahiwalay, hindi makapagtiwala. Pinanood ko ang ating pamilya mula sa malayo, sinusubaybayan ang lahat. Ang iyong pinsan na si Damon, na nilalakdangan ang nga taong lansangan na may pandidiri. Ang iyong pinsan na si Trevor, na tinawag silang maparasito sa isang medical conference na dinaluhan ko ng hindi nagpapakilala. Ang iyong kapatid na si Dennis,
na ipinaalis sa security ang isang taong lansangan mula sa entrance ng kanyang tindahan noong nakaraang Pasko. Ang bawat salita ay parang isang pahatol, hindi lamang sa kanila, kundi sa kung sino ako marahil bago ako bumaksak. Ngunit ikaw, Jose, alam mo ba kung ano ang iniulat ng mga investigador tungkol sa iyo? Sa unang linggo sa lansangan, gutom, takot, nakahanap kang kalahating sandwich sa isang basurahan at ibinigay ang isang bahagi nito sa isang matandang babae na umiyak sa gutom. Noong nakaraang buwan, ginastos mo ang iyong nag-iisang 500 piso sa mga antibiotic, hindi para sa iyong sarili, kundi para sa kaibigan mong veterano na may impeksyon sa sugat. May pneumonia ka rin noon, naalala ko ang gabing iyon. Lumalala ang paa ni Mang Edgar. Umaayat ang mga pulang guhit patungo sa kanyang tuhod. Umuubo ako ng dugo, ngunit mas mabilis siyang mapapatay ng impeksyon kaysa sa pagpatay sa akin ng aking pneumonia. May surveillance footage si Felipe kung interesado ka, patuloy ni Ricardo. 63 makakahiwalay na insidente ngang pagtulong mo sa iba nung wala kang anuman, napanatili mo ang iyong pagkatao nung mayroon kang lahat ng dahilan para talikuran ito, iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang magmamana ng lahat. Sumandal siya, isang bahagyang ngiti ang dumaan sa kanyang payat na mukha. Ngunit heto ang hindi malalaman ng iyong makamag-anak hanggang sa mabasa ng publiko ang huling habilin sa susunod na linggo. Ang iyong dating asawa, si Isabel, ay nahaharap sa pagkasirangang pananalapi. Iniwan siya ni Marcose 3 buwan na ang nakalipas para sa kanyang 26 na taong gulang na sekretarya. Isinangla niya ang bahay na kinuha niya sa iyo para mamuhunan sa isa sa mga plano ni Marco na nabangkarote. Malapit na siyang mawalan ng lahat. Natawa ako, madilim at hindi sinasadya. Ang kabalintunaan ay napaka-perpekto na nakakasakit. Kung tatanggihan mo ang aking kondisyon o mabigo kang kumpletuhin ito, siya ang magmamana ng lahat. Isipin mo iyon, Jose, ang babaeng sumira sa iyo, na nagsabing mamamatay kang walang pag-ibig sa kalye, ay yayaman dahil sa iyong pagkabigo. Naisip kong baka mamotivate ka niyan. Ngunit heto ang sikreto, pamangkin. Ang 100 taong ililigtas mo, hindi iyon ang tunay na pagsubok. Ang pagsubok ay kung kaya mong tanggapin ang tulong sa iyong sarili, kung kaya mong kunin ang regalong ito at gawing isang bagay na makabuluhan, sa halip na hayaang sirain ka ngang pagmamataas o kapaitan. Iniligtas ako ni Andres, ngunit hindi ko ito tunay na tinanggap. Hindi ko hinayaang maging mapapasalamat ang aking sarili. Hindi ko tumigil na tingnan ang aking sarili bilang nag-isa. Namatay ako sa penthouse na ito, napapaligiran ng mga kayamanan, ngunit lubos na nakahiwalay, itinulak ang lahat ng sumubo na magmahal sa akin. Umubo siya, isang kalansing na tuno na nagsasalitang kanser na pumatay sa kanya. Huwag kang maging ako, Jose. Kunin mo ang pera, iligtas mo ang iyong 100 kaluluwa, ngunit iligtas mo rin ang iyong sarili. At isang bagay pa, isang bagay na natuklasan ko lamang habang nagsasaliksik tungkol kay Andres pagkatapos niyang mamatay. Ang kanyang buong pangalan ay Andres Reyes. Siya ang iyong lolo, ang ama ng iyong ama. Ang lalaking nagligtas sa akin ay iyong dugo, bagaman hindi namin parehong alam noon. Namatay siyang mahirap ngunit minamahal, napapaligiran ng pamilya, lahat ng bagay na hindi ko kailanman naranasan. Ipinamigay niya ang lahat ng kanyang kinita, tumutulong sa mga dayuhang tulad ko, nanlabo ang aking paningin. Namatay si Lolo Andres nong 10 taong gulang ako, ngunit naaalala ko siya. Tahimik, mabait, laging naglalagay ng pera sa aming mga bulsa kapag hindi nakatingin si nanay. Kaya, nakikita mo, Jose, hindi ito basta-basta. Ito ay isang bilog na nagsasara. Iniligtas ako ang iyong lolo, inililigtas kita, at ililigtas mo ang iba. Ganyan nabubuhay ang kabutihan sa brutal na mundong ito. Ipinapasa mula sa kamay na parang isang lihim na apoy na ayaw mamatay. Naging madilim ang screen, pagkatapos ay umilaw na may isang huling mensahe. Mayroon kang 24 na oras para magpasya. Ngunit alam ko na ang iyong sagot. Isa kang Reyes. Tutulungan mo sila dahil iyon
ang ginagawa ng iyong lahi. Ang itinuro ng iyong lolo nang hindi natuturo. Ang natutunan mo nang hindi natututo. Maligayang pagbabalik. Pamangkin. Naging itim ang screen. Nakaupo ako sa upuang katat na iyon sa isang penthouse na nakakahalaga ng 2 bilyong piso. Umaagos ang luha sa aking mukha. Iniisip si Lolo Andres na nagliligtas sa isang binatang veterano sa likod ng kanyang tindahan ng libro. Hindi alam na ang veteranong iyon ay isang araw ay ililigtas ang kanyang apo. Tahimik na pumasok si Laurel. Ginong Reyes, ano ang iyong desisyon? Tumayo ako. Pinupunasan ang aking mukha. Iniisip si Mang Edgar na nag-ayos ng kanyang ngalata. Ang matandang babay na hawak ang kanyang pirasong sandwich. Ang lahat na mga hindi nakikitang tao na naghihintay na may makakita sa kanila bilang tao. Gagawin ko, sabi ko. Ngunit hindi para sa pera at hindi dahil kay Isabel. Gagawin ko ito dahil gugustuhin ito ng aking lolo, dahil ito ang ginagawa namin. Ngumiti si Laurel, ang unang tunay na emosyon na nakita ko sa kanya. Sinabi ni Ginoong Hidalgo na eksakto iyan ang sasabihin mo. Pag-usapan na ba natin ang istruktura ng trust? Tumingin ako sa Maynila na nakalatag sa ibaba. Lahat ng mga ilaw na iyon ay kumakatawan sa mga buhay kwento pakikibaka. Sa isang lugar doon ay may 100 tao na ililigtas ko. Ngunit una, kailangan kong iligtas ang aking sarili. Tama si Lolo Ricardo tungkol diyan. Ang pera ay isang kasangkapan lamang. Ang tunay naman ay ang pagkakataong maging mahalaga muli na maging ang lalaking makikilala ng aking lolo. O sabi ko, magsimula na tayo. Matagal akong nakatayo sa matatayo na bintanang iyon pagkatapos umalis ni Laurel sa silid, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod na nagsisimulang kumislap sa kadiliman ng gabi. Bawat ilaw ay kumakatawan sa buhay ng isang tao, pakikibakang isang tao, pag-asang isang tao. 24 na oras na ang nakalipas, nakahalungkat ako sa basura. Ngayon, pag-ari ko ang penthouse na ito at may 2 bilyong piso para baguhin ang ngabuhay. Ang unang taong tinawagan ko ay si Mang Edgar. Pinasama ko si Laurel sa isang tindahan ng telepono para kumuha ng cellphone, pagkatapos ay dumiretso pabalik sa gasolinahan. Nandun pa rin siya, inaayos ang kanyang manggalata para sa recycling run kinabukasan. Joey, tawag niya nang makita akong bumababa sa sasakyan. Ang porma mo. Hindi nagsisinungaling yung abogadong yun. Totoo lahat, T. Edgar. Bawat salita. Umupo ako sa gilid ng kalsada sa tabing kanyang kariton. Suot pa rin ang aking nga bagong damit, ngunit walang pakialam sa dumi. Kailangan kong tulong mo. Tulong ko, anak. Kakamana mo lang ng milyon-milyon. Anong kailangan mo sa akin? Kailangan kong tulungan ang 100 tao na makaalis sa lansangan. Tunay na tulong, hindi lang pahahagis ng pera. Mas kilala mo ang makalye na ito kaysa sa sinumang social worker. Alam mo kung sino ang nangangailangan ng ano, sino ang handa ng tulungan, sino ang hindi. Gusto kitang kunin bilang aking outreach director. Natawa si Mang Edgar hanggang sa mapagtanto niyang seryoso ako. Joey, 20 taon na akong walang totoong trabaho. 20 taon mo nang ginagawa ang trabaho, wala lang nagbabayad sa iyo, tinuruan mo akong mabuhay. Ilang dosenang tao na ang pinanatili mong buhay sa iyong kaalaman. Kailangan ko ang expertise na iyon. Sa loob ng 1 linggo, itinatag ko ang Hidalgo Foundation, ipinangalan kay Lolo Ricardo. Maliit lang ang unang opisina, isang ginawang storefront, ngunit nasa tamang lugar kung saan madaling maabot ng mataong nangangailangan ng tulong. Si Mang Edgar ang una kong kinuha at ang kanyang unang mungkahi ay nagbago sa lahat. Huwag natin silang papuntahin sa atin na parang mga pulubi, sabi niya. Bigyan natin silang dignidad, bigyan natin silang ang kapagpipilian. Bumuo kami ng isang programa kung saan maaring piliin ng mga tao ang kanilang landas. Ang ilan ay nangangailangan muna ng rehab. Ang iba ay nangangailangan ng tulong sa kalusugang pangkaisipan. Ang ilan ay nangangailangan lang mang pagkakataon. Isang trabaho, isang taong maniniwala na maari silang maging higit pa sa kanilang pinakamasamang sandali. Bawat tao ay may caseworker.
Ngunit mas mahalaga, mayroon silang isang mentor na nanggaling din sa kanilang kalagayan. Ang ikatlong taong tinulungan namin ay si Aling Agnes, ang matandang babae na binahaginan ko ang aking nahanap na pagkain ilang buwan na ang nakalipas. Hindi niya kailangan ng marami. Isang ligtas na apartment lang at isang taong tutulong sa kanya na ayusin ang benepisyo sa SSS na hindi niya alam na kwalipikado siya. Nang may lagay namin siya sa isang senior living facility na sakop ng kanyang benepisyo, isang oras siyang umiyak. Akala ko mamamatay na ako sa lansangan, sabi niya. Akala ko iyon na ang katapusan ng kwento ko. Pagsapit ng ika-6 na buwan, nakatulong na kami sa 37 tao na makahanap ng katatagan. Bawat tagumpay ay dokumentado. Na-verifying firm ni Laurel, ngunit mas mahalaga, bawat tagumpay ay napapanatili. Hindi lang namin inilalagay ang mga tao sa pabahay at iniwan sila. Nag-follow up kami, nagbigay ng patuloy na suporta. Ipinagdiwang ang kanilang mga tagumpay. Doon nagpakita si Isabel. Iba na ang itsura niya. Desperado sa paraang nakikilala ko dahil isinuot ko rin ang parehong ekspresyon. Ang kanyang designer na damit ay pareho pa rin mula sa aming annulment, ngunit maluwag na ngayon. Wala na ang BMW. Ang mapagmataas ng ngiti ay napalitan ng isang bagay na hungkag. Jose, sabi niya, nakatayo sa pintuan ng foundation na parang hindi sigurado kung pinapayagan siyang pumasok. Narinig ko ang tungkol sa iyong mana. Narinig ko ang tungkol sa ginagawa mo. Anong kailangan mo, Isabel? Iniwan ako ni Marco para sa kanyang sekretarya. Nasa foreclosure na ang bahay. Nakikitira ako sa mga kaibigan, ngunit napapagod na sila sa akin. Hindi niya ako matingnan sa mata. Nakamali ako sa lahat. Mas mahalaga kang 100 beses kaysa kay Marco. Noon pa man, tiningnan ko ang babaeng ito na sumira sa akin, na pinaktawanan ang aking pagkasira, na nagsabi sa akin na mamamatay akong walang pag-ibig sa kalye, ang dating ako ay makakaramdam ng kasiyahan sa kanyang pagbagsak. Ang ako sa lansangan ay sasabihin sa kanya na subukan ang mga basurahan sa likod ng karinderya ni Aling Rosa, tingnan kung magugustuhan niya. Ngunit ang lalaking hinamon ako ni Lolo Ricardo na maging ako ay may nakitang iba. Isang taong nasasaktan. Hindi na tayo pwedeng makabalikan, Isabel. Sunog na ang tulay na iyon. Alam ko, hindi ko hinihiling iyon. Hinihiling ko kung maari mo akong tulungan na makahanap ng trabaho kahit anong simple. Magtatrabaho ako. Gagawin ko ang lahat. Ang foundation ay tumutulong sa mataong nakakaranas ng kawalan ng tahanan. Wala ka pa roon. Malapit na. Nabasak ang kanyang boses. Sa susunod na linggo marahil, ibinigay ko sa kanya ang business card ng isang regular na employment agency. Mabubuting tao sila. Tutulungan kanilang makahanap ng trabaho. Ngunit Isabel, ito lang ang makukuha mo sa akin. Walang pera, walang espesyal na pagtrato, referral lang. Kailangan mong buuin muli ang sarili mong buhay. Tumango siya, umaagos ang luha sa kanyang mukha, at umalis ng walang ibang salita. 3 buwan pagkatapos, nak-reach out ang aking anak na si Angela, ngunit hindi tungkol sa pera. Tay, nakakita akong isang artikulo tungkol sa inyong foundation, sabi niya sa telepono, tungkol sa mga taong tinutulungan ninyo. Nagsinungaling sa akin si mama kung bakit ka nawala. Dapat ay nalaman ko. Dapat ay nag-reach out ako. Bata ka pa nun. Ang nanay mo lang ang mayroon ka. Pwede ba akong mag-volunteer sa foundation? Ibig kong sabihin, 17 na ako ngayon, sapat na ang edad para tumulong. Ganyan ko nabawi ang aking anak. Hindi sa pamamagitan ng milyon-milyon, kundi sa pamamagitan ng paglilingkod. Dumarating siya tuwing Sabado, tumutulong maghain ng pagkain, nag-ayos ng madonasyong damit, umuupo kasama ang matao at nakikinig sa kanilang makwento. Magaling siya lalo na sa mas batang walang tahanan, ang mga runaway at mga itinakwil na naktiwala sa kanya sa paraang hindi nila magawa sa mga matatanda. Pagsapit ng 3 taon, nakatulong na kami sa 86 na tao. Ang ilan ay nabigo, nagrelapse, nawala pabalik sa lansangan. Iyon ang pinakamahirap na bahagi.
ang tanggapin na hindi lahat ay maaring iligtas, na ang ilan ay hindi handa. Ngunit karamihan ay nagtagumpay, nakahanap ng trabaho, muling nakipag-ugnayan sa mga pamilya, muling itinatayo ang mabuhay na akala nila ay nawala na magpakailanman. Pagkatapos ay tumawag sa akin si Laurel na may balitang yumanik sa lahat. Jose, may nakita ako sa mga papel ni Ginoong Hidalgo, isang journal mula 1969. Kailangan mong makita ito. Ang entry ay may petsang Disyembre 15, 1969. Sinabi sa akin ngayon ngang lalaking nagligtas sa akin ang kanyang buong pangalan. Andres Reyes. Naging parang ama siya sa akin sa nakalipas na 2 taon. Nabanggit niya ang isang anak na si Steven na naninirahan sa probinsya. Iniisip ko kung makikilala ko ba ang kanyang pamilya, kung makakabayad ba ako sa utang na ito. Si Steven ang pangalan ng aking ama. Mayroon pa, sabi ni Laurel, binubuklat ang mga pahina. Alam ni Andres Reyes kung sino ang iyong lolo. Mayroon siyang sariling journal entry mula sa parehong araw na iyon. Ang sulat kamay ni Lolo Andres ay nanginginig, ngunit malinaw. Sinabi ko sa binatang si Ricardo ang aking pangalan ngayon. Sa tingin ko hindi niya alam na kilala ko siya. Kapatid ni Elena, na nawala pagkatapos ng digmaan. Akala ng pamilya ay patay na siya. Hindi ko sisirain ang kanyang tiwala sa pagsasabi sa kanila, ngunit natutuwa akong natulungan ko ang dugo ni Elena. Mabuting bata. Naliligaw lang. Mahahanap niya ang kanyang daan. Alam ng aking lolo sa lahat ng oras. Iniligtas niya ang kapatid ng kanyang hipag. Hindi sinasabi kaninuman, hindi kumukuhang kredito. Ang sikreto ay lumikhang nga alon sa loob ng nga dekada na nagtapos kay Lolo Ricardo na nagliligtas sa akin. Nakatayo sa penthouse na iyon kung saan namatay mag-isa si Lolo Ricardo. Napagtanto kong ang tunay na mana ay hindi pera o ari-arian. Ito ay patunay na ang kabutihan ay lumilikha ng bilog, na ang pagtulong sa iba ay bumabalik sa mga parang hindi natin nakikita. Na ang pag-ibig ay gumagana sa mga anino at dekada at sa pamamagitan ng mga taong halos hindi natin kilala. Pagsapit na 5 taon, nakatulong ako sa 103 taon na makatakas sa kawalan ng tahanan. Lumaki ang foundation kasama ang ibang mga donor na sumali sa aming layunin. Si Mang Edgar ay naging isang respetadong eksperto sa outreach, nagsasalita sa mga kumperensya tungkol sa dignidad at serbisyong panlipunan. Ang aking anak ay nag-aral ng social work sa kolehiyo, nagpaplanong ipagpatuloy ang misyon. Ngunit ang pinakamagandang sandali ay dumating nang makahanap akong isang lumang litrato sa mesa ni Lolo Ricardo. Mula ito sa libing ng aking lolo, na halos hindi ko na matandaan. Sa likod, nakatayong mag-isa, ay isang mas batang Lolo Ricardo. Dumating siya para magpaalam sa lalaking nagligtas sa kanya, kahit na walang nakakaalam sa kanilang koneksyon. Sa likod, sa sulat kamay ni Ricardo, Andres Reyes, 1910, 19,985. Iniligtas mo ako ng walang hininging kapalit. Ibabalik ko ang pabor, pangako. At ginawa niya sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng 100 buhay na aming binago, sa pamamagitan ng libo-libo pang tutulungan ng foundation sa mga darating na taon. Ang pera ay naging kasangkapan, ngunit ang tunay na regalo ay ang pag-unawa na lahat tayo ay magkakaunay, na ang kabutihan ay naglalakbay sa panahon, na ang taong lansangan ngayon ay maaring maging tagapagligtas bukas. Natutunan iyon ni Lolo Ricardo mula sa aking lolo. Natutunan ko ito mula sa mga lansangan. At sa isang lugar doon, may isang taong tinulungan namin na matututunan din ito. Ipapasa ito sa iba pang nangangailangan. Ganyan talaga nagbabago ang mundo. Hindi sa pamamagitan ng 2 bilyong pisong mana, kundi sa pamamagitan ng isang taong tumutulong sa iba, lumilikha nga tanikalangang habak na umaabot sa mga henerasyon. Sinimulan ito ng aking lolo sa isang desperadong veterano sa likod ngang kanyang tindahan ng libro. Ipinagpatuloy ito ni Lolo Ricardo sa kanyang yaman at pananampalataya sa akin. At ngayon, ako naman ang magpapatuloy sa tanikala, isang buhay sa isang pagkakataon.
Nakatayo sa penthouse na iyon, hindi napalaboy, ngunit hindi kailanman kinakalimutan kung ano ang pakiramdam. Sa wakas ay naunawaan ko kung ano ang ibig sabihin ni Lolo Ricardo tungkol sa pagtanggap ng tulong. Hindi ito kahinaan na kunin ang kamay ng isang tao. Ito ang unang kawing sa isang tanikala na sa huli ay hihila sa iba patungo sa kaligtasan. Ang yaman ay hindi ang aking katapusan. Ito ang aking simula, at sa isang lugar doon, nanonot ang aking lolo at si Lolo Ricardo. Nasisiyahan na ang kanilang puhunan sa kabutihan ay sa wakas ay nagbunga.